ano bang date ngayon? Today is March 14 and pupunta kami ni Alex sa kanyang pupunta kami sa kanyang doctor kasi medyo malapot na yung ubo niya and medyo maano na rin yung sipon, malagkit. So dadaling ko na doon kasi March 15 na yung last day ng school nila and practice na lang naman. So nagpaalam na ako kay Teacher Ben na sabi ko nga dadalhin ko si Alex ngayon pero bukas kasi wala naman siyang lagnat, kailangan niya lang ng gamot na pang-ubo. So dadalhin ko na bukas and makaka-attend naman siya sa last practice. So yun, so pupunta muna kami ni Alex. Kaming dalawa lang. Namamaga yung bibig ko kasi nakagat ko yung lips ko. Kaming dalawa lang kasi dyan lang naman sa clinic. Tapos, naalis na kami. Go today? Yes, but you're going tomorrow. But after the... tomorrow. Ayan, nandito na kami ngayon ni Alex sa clinic. Nandito kami sa room 1. So, ayan siya. Dito ang waiting area namin. And then, meron hanggang dun, ito, and ito. So, may 4 na waiting area. Yan, dito kami sa number 1. May maliit din siyang yan, upuan ni Doc. May maliit na sink and then my TV. Come here, Lex. Come here. Let's wait inside. Lex. Yeah. What's inside? It's only... Wait! We have a mystery for this. Mystery? Yeah. Okay. That's it? Yeah. They have... Nandito kami ngayon sa Mang Inasal kasi umorder ako ng pala. So while we're waiting, You have to find something. okay. My heart? I saw a heart over here. Over here, heart. Yan, Mang Inasal. Wait, there's something else. It's not? No, it tastes so good. Open it later because we're going. No way. Leave it in And ayan po, galing kami sa doktor ni Alex. So ito yung mga gamot na nireseta sa kanya. And every time na may sakit, nagre-ready talaga ako ng lalagyan. So ito yung mga gagamitin niyang gamot. Yan. Ayan. And then eto, bumili ako bumili ako ng vitamins niya kasi wala na, paubos na yung isa. And then, ang ginagawa ko, naglalagay, ito yung reseta ni Doc. Yan. Ayan yung reseta ni Doc. So, naglalagay ako ng kinokopya ko rito. Today is March
14 kasi ngayon magsisimula yung pag-inom niya ng gamot. Yung Flumosil, nilalagay ko. Tapos kung ilan ang kailangan, kung ilang ml or kung ilang sachet, and kung hanggang ilang araw, and how many times a day. So, 1 sachet, 3 times a day raw, 3 times a day, for 5 days. And so, ayan po, natapos ko na, nalagay ko na dito yung magiging schedule. So, mangyari, nilagay ko yung date kasi ngayon siya mag-start ng pag-inom. And then, yung pangalan ng gamot, kung how many days, kung ilang ml, yan, nilagay ko. Tapos, yung timing na rin, kasi 3 times a day yung isang gamot. So, 3 times a day, every 8 hours ang magiging kalalabasan niya. So, 4 p.m., 12 p.m., and 8 a.m. And then, yung isang gamot naman, once a day lang, spray lang naman kasi sa nose. So, eto na yon. Eto yung lalagyan ko. Diyan ko lang nilalagay. And then, ikiklip ko lang dito. Sandali, gamot. And then, yan. Ilalagay ko lang dito. Tapos, lalagyan ko lang ng clip. Para hindi ko makalimutan yung... Ayan siya. Yan. Para hindi ko makalimutan yung time tsaka yung date. Tsaka kung ano na yung napainom ko. So ngayon ang iinumin ni Alex ay ito. Dusta. Ihalo ko raw sa distilled water ng 100 ml lang. Oo, 100 ml. Tapos iinumin niya na. And then ito, mag-spray lang ako sa nose niya. And so ayan po, dito sa sachet na gagamitin, ang kakailanganin ay 100 ml na distilled water. So, naglagay na ako dito. Yan. Let me get the... Mimix ko lang. O, dali. Put straw. Just give me the... O, sit here so they can see. But I don't want to watch! Wait lang, oh. O, dali na. Take it. Dali. Bye. Ayan, iniinom niya na yung finish. Ayan, naubos niya na. Very good naman niya. And then, ito naman. Give it like lemonade. Ito namang isa. Spray to siya. Sorry, hindi nyo nakikita. Basta ito siya. Spray. I'm not afraid, man. Yeah, there's nothing to be scared of, right? Yeah. I don't know how to spray this. You don't be... Okay. Blow your nose first because there is ngangot and... Can you remove the damn goat here because I cannot remove? Ngayon po, pag pinapablow nyo yung anak nyo, halimbawa, punong-puno, ano? Pag pinapablow nyo po siya, ang gawin nyo, sabihin nyo sa kanya na dapat nakabukas yung bibig niya. Halimbawa, ganito, oh. Lex, show them. Lex. Oh, if you are blowing your nose, stand here. What? When you are blowing your nose, you have to open your mouth and then, yes. Yan. Ang ano po kasi noon, ang tendency po kasi pagka naka-close yung mouth niya tapos papasingahin nyo, ano yung ears niya, puputok, sasakit yung ears niya. So dapat pag pinapasingan nyo yung bata, dapat nakabukas yung bibig. Another tip. Yay! Siya, alam niya na yan. Lagi niyang ginagawa pagka ganon. Hindi ko na sinasabi sa kanya. Automatic na yan pag nag-blow siya ng nose niya, nakabuka na kagad yung bibig niya.
Ganon din kapag naliligo siya. Sinabihan ko rin siya na pag nagsha-shower, kasi di ba dire-diretso yung bagsak ng shower, ng water. So sabi ko sa kanya, andali sakit kasi na singaw ko eh. Sabi ko sa kanya, i-open niya yung mouth niya para hindi niya masinghot yung water paloob. So alam niya na rin yun. Ganon din ginagawa niya. 1, 2. Tell me if there is, Nothing? No. Oh, there. I know now. 1, 2. There is? Yeah, it smells good. 1, 2. There is? Yeah. Okay. It 1. smells good. Really? Yeah. Oh, yeah. So, 1 spray only every nostril. I want to do it again. No. Once a day only. You will do that only once a day. What is inside this? That's for your dry skin. So, we'll bring that Okay. inside. And so, ayan po. Ilalagay ko na dito yung ano ni Alex, yung reseta niya. Ito yung pinaka-latest niyang reseta. So, di ba nabanggit ko sa inyo na meron kaming mga kanya-kanyang envelope? Yan. Ayan po. Tapos na siya sa mga gamot niya. Ang ginagawa ko, nilalagay ko lang yan dito. Iniiwan ko lang. So, nandito lang yan siya. So, yun na po. Tapos na po. Mamaya naman uling 8 o'clock. Ayun po, another tip po sa inyo. Nakita nyo naman, di ba, nilagay ko na sa envelope. Sa isang video ko po, mapapanood nyo yon kung bakit meron akong envelope para sa mga files, sa mga lahat kami sa family, may kanya-kanya kaming files. So, ngayon, yung kaninang ginawa ko, yung pinakita ko, andun yung pinaka-latest na reseta kay Alex. So, ayun yung nakalagay sa taas. So ngayon, basta panoorin niyo po yung video ko na nagbigay ako ng tip tungkol doon, tungkol sa mga files natin sa medication. So ayun po, and yung another tip ko kanina, yung naglagay ako ng eto, kasi para hindi masira yung reseta, ang ginagawa ko, eto lang naman ang kailangan ko eh. Yung gamot lang naman ang kailangan ko, yung timing, kung ilang ml, mga ganon, ilang mg, yun lang naman ang kailangan ko. Kaya yun lang yung nakalagay dyan ngayon sa lalagyan. And, pangalawang tip, mag-ano kayo talaga ng lalagyan, ng container. Ito yung mga gagamitin niyang gamot ngayon, nagkasakit siya, so dapat yan lang yung mga nakalagay. Huwag nyo nga haluan ng iba. So, laging, kapag walang may sakit sa amin, syempre, tinatabi ko to. Pag meron ng may sakit sa amin, kahit malalaki na, kahit yung mga ate na ni Alex, binibigyan ko pa rin ng ganito. Kasi nga, para ma-monitor nila yung timing and kung ilang araw na silang dapat iinom lang ng gamot. So, maglagay po tayo ng container. Kahit naman anong container, kahit hindi kagaya talaga nito, pwede naman. Ito kasi ang kinuha ko kasi minsan, 4 na gamot yung kailangan inumin. Ngayon kasi 2 lang naman binigay na gamot dahil hindi naman masyadong grabe yung ubot sipon ni Alex. So, 2 lang yun siya. Pero minsan kasi 4. So, kasyang-kasya dito sa lalagyan ko. So, yun po. Ngayon kasi wala namang measuring cup or wala namang kailangan na ibang syringe o ano, eto lang ang ginamit ko. Yan. And then, kung meron namang measuring cup, ilalagay nyo rito. So, syempre, hugasan nyo muna, tapos lagay nyo rito. Para anytime, para pag gagamitin nyo uli, nandito na, nasa lalagyan na, isang container na lang siya. Ayun. Tapos, yung mga measuring cup ko rin, ay nako, ang haba. Basta yung mga measuring cup ko, nakaano rin yun, nakabukod rin yun, hindi yun nakahalo sa ibang bagay. So, ayan. Ano pa bang another tip ko? Ayun. Bago nyo pa, kasi may mga ibang bata, buti nga si Alex, hindi ako masyadong hirap painumin.
Pero kasi merong mga ibang bata na mahirap talaga silang painumin ng gamot or vitamins. So ako nung una, kung nakita nyo yung isang video ko na kung paano painumin ng gamot ang bata. So gumawa ako ng paraan. And may video ako noon, umabot na nga ng 11,000 yung view. O diba, ang dami kong natulungan. Ayun. Ang ginawa ko doon, kasi kahit yung, pasensya na, nahirapan ako magsalita kasi yung yung singaw ko na tatamaan kasi. Ayun, yung gamot, yung vitamins or kahit na gamot, hinalo ko sa favorite niyang juice. Pero syempre dapat yung ka-flavor ng gamot, ang piliin mo rin na juice. Pero halimbawa, kasi si Alex noon, ang favorite niyang juice ay yung strawberry na may milk. So, nung binigyan siya ng gamot, nagsuggest ako kay Doc na sabi ko, Doc, pwede ba na strawberry rin yung flavor nung gamot? Or, kung walang strawberry, orange. Para malapit-lapit sa lasa ng strawberry. So, yun, minimix ko doon and then, hinahalo ko sa strawberry milk. And then, ayun, iniinom niya. So, araw-araw ganun ang ginawa ko hanggang sa nasanayan niya yung lasa. And then, meron naman, kung ayaw niya ng ganun, lalo na, di ba, pag antibiotic, talagang iba yung lasa niya. So, ang gagawin, pwede niyo siyang i-mix sa ice cream. O, ganon. Sa yogurt, sa ice cream, sa juice. Pwede nyo naman i-mix yun eh. Kasi agad-agad naman iinumin ng bata. Hindi naman yun yung tatagal ng isang araw. Diba? Or hindi mo naman yun i-ref. Pagka-mix mo i-ref or tatagal ng isang araw. Hindi. Kailangan mainom din agad ng bata. Kasi ganun din naman eh. Pagdating din naman sa tiyan, halo-halo rin naman yun. Hindi ba? So, yun ang ginagawa ko. Kahit sa mga ate niya pa noon. Ganun na ang ginawa ko. Buti nga si Alex, hindi rin medyo malakas ang loob. At saka, ang pinaka-importante talaga, kausapin yung bata na bakit ba siya iinom ng gamot. So, ang ginagawa ko, bago siya uminom ng gamot, halimbawa, inaano ko na siya, kinukumbinsi ko na siya. Bago pa kami pumunta ng doktor, hindi yan umiiyak. Minsan pumunta kami ng doktor, hindi yan umiyak. Kasi ganitong ginawa ko. Dito pa lang sa bahay, masama na yung pakiramdam niya. Ngayon, sabi ko sa kanya, gusto mo bang gusto mo bang gumaling na? Sabi niya, opo. Okay, sabi ko, pupunta tayo sa doktor. And the doctor will help you to get better, sabi ko sa kanya. Oh, that's good, sabi niya ganon. Ngayon, pagpunta na, on the way kami sa doktor, kinakausap ko pa rin siya. Check ng doktor yung eyes mo, yung nose mo, papakinggan yung dibdib mo, huwag ka matatakot, sabi ko gano'n, kasi hindi naman masakit yun. So, ganun po ang gawin nyo. On the way, papunta kayo ng doktor, kausapin nyo na yung bata kung ano yung mga gagawin sa kanya. Kasi di ba siguro kasi ako, alam ko na kasi yan dahil nga yung mga ate niya. So, yun ang ginagawa ko. Pero kahit nung nauna pa yung pinaka-ate niya, so syempre, ganun naman ang gagawin, di ba? Kasi ganun din naman ang ginawa sa atin. Pagpunta natin ng doktor, stethoscope, papakinggan yung dibdib, yung likod. Kung ano man yung sinabi mo sa doktor, ayun yung i-check. So, kung halimbawa, sinabi mo masakit yung tenga mo, titignan yung tenga mo, titignan yung nose mo, yung lalamunan mo, papangangahin ka, titignan. So, doon malalaman ng doktor kung ano bang sakit mo. So, yan yung ginagawa ko sa kanya hanggang sa makarating kami sa doktor. Ngayon, pagdating sa doktor, nandun na kami sa clinic, sige pa rin ang ano ko sa kanya. Hanggang sa dumating na yung doktor, turn na namin. So, kinausap ko na siya. Siya na nga mismo nagbibigay nung ano niya. Halimbawa, sasabihin ng doktor, titignan ko yung tenga mo. Talagang ginaganyan niya na yung tenga niya. Titignan ko yung lalamunan mo, nga siya kaagad. Tapos, pag nakita niya, nilagay na ng doktor yung stethoscope,
gumaganyan na siya kagad, hindi pa nga siya, hindi pa nga siya, hindi pa nga pinapakinggan yung dibdib niya. So, nakakatuwa, di ba? Kasi talagang pinaghahandaan niya rin yung mga gagawin sa kanya ng doktor. Lumalakas lalo yung loob niya. And then, lagi talagang ipaalala sa kanya na pag pumunta ng doktor, lalo na kapag uminom ka ng gamot, gagaling ka. Pero pag hindi ka uminom ng gamot, hindi ka gagaling. So, kung hindi ka gagaling, hindi ka makakapaglaro, hindi ka makakapasok sa school. Hindi ba? Hindi ka makakalabas, lagi ka lang nakahiga, wala kang ganang kumain, masama yung pakiramdam mo. O, di ba? Uncomfortable. Ayun yung inuulit-ulit ko rin sa kanya. Kaya umaano rin sa isip niya na, oo nga, pag hindi nga ako uminom ng gamot, hindi ako gagaling. Kaya dapat uminom ako ng gamot. So, yun lang po. Ayan talaga yung pinakamagandang tip. Kausapin yung bata na bakit ganun ang gagawin sa kanya, bakit siya iinom ng gamot. Ayun po ang pinakamagandang tip talaga. Kasi syempre hindi talaga yan may iwasan eh. Syempre mga bata pa sila. Matatakot talaga sila sa mga doktor. Lalo na ngayon, very na yung mga sa mga palabas. Nakikita na kung ano yung mga ginagawa ng doktor, hindi ba? Akala siguro nila ganun ang gagawin sa kanila. So, natatakot sila. Pero kung halimbawa, nakita mo sa anak mo na sinisipon siya, inuubo siya, kausapin mo na siya kagad, oh, hindi ka na makahinga. Lalo na pagkagabi, grabe yung ubo, panay ang ubo, di ba? Madaling araw, ubo ng ubo yan. So, kagaya kami kanina, bago kami pumunta kagabi, ganun ang nangyari sa kanya, ubo siya ng ubo. So, kinausap ko na siya. Kagabi pa lang, sinabihan ko na siya, oh, panay na ang ubo mo. Gusto mo ba pumunta na tayo sa doktor mo para hindi ka nauubo ulit? Oo naman siya agad. O, di ba, nakakatuwa. So, alam niya na pag uminom siya ng gamot, gagaling na siya. Magiging na yung, hindi na siya uncomfortable, magiging maginhawa na. So, yun lang po ang natin sa mga anak natin kapag nagkakasakit, na bakit ganun ang dapat gawin. Hindi yung bigla na lang sasabihin natin, halika na, punta tayo sa doktor. O, tapos pagdating doon, wala lang, bumabiyahe kayo, papuntang doktor, tapos wala lang, hindi mo kinakausap yung bata. Pagdating tuloy, nakita niya na yung doktor, nagtatanong pa lang, umiiyak na. Kasi kung ano-ano na kasi na-imagine niya, na akala niya gagawin sa kanya. Minsan nakakaawa, may yung kagaya nung sa ate ni Alex, pa lang si ate niya, no, ate Aya niya, 3 years old. Tapos may nakasabay kami, 12 years old na yung bata, lalaki. Ay naku, nakakaawa kasi talagang takot na takot siya sa doktor. Ang sakit ng bata, parang lang naman din kasi sa weather, parang ubo lang naman din at sipon. Pero takot na takot siya sa bata, talagang hinawakan siya ng tatay niya, hinawakan na siya ng mga nurses, para lang makuha na ng temperature. O, di ba? Temperature pa lang natatakot na yung bata. Kawawa naman. So, sa tingin ko, hindi siya kinakausap or walang nag-aano sa kanya. Basta bigla na lang dadali siya sa doktor. Minsan, may mga doktor pa na bigla na lang injection kagad binibigay. So, doon siguro na trauma yung bata. Kaya ganun. So, yun po ang pinaka-tip, ang pinaka-importanting tip na naibigay ko ngayon ay pag nagkakasakit ang mga bata, kausapin nyo po agad. Isabihin nyo kaagad sa kanila na kung ano man yung sakit niya, ano man yung nararamdaman niya, sabihin nyo po kaagad. Umuubo ka, punta tayo sa doktor, pag uminom ka na ng gamot, gagaling ka, makakapaglaro ka na. Parang mulahin nyo po para maging sa kanya. Which is totoo naman, hindi ba? Na kapag gumaling na siya, syempre makakapaglaro na siya, makakalabas na siya. Totoo naman talaga yun. Huwag niyo pong tatakutin na, pagka dadaling kita sa doktor, wag po. Pagka dadaling kita sa dentista, wag niyo po ipanakot ang mga ganyan. Hindi po maganda yan para sa bata. Dapat po, wag niyong takutin yung bata. Tapos, wag niyong ipanakot ang doktor, ang dentista, o kahit ano man na may tungkol sa kalusugan kasi matatakot po sila lalo.
ang alam nga nila na pag pumunta ng doktor, ayun ang makakatulong sa nararamdaman nila. Kaya po wag natin po silang takutin. Tungkol sa doktor, dentista, and ano pa man na tungkol sa medicine. So, yun lang po yung mapapayo ko. Maraming salamat po. Sana wala ako nakalimutan sa mga binigay kong tip, ano? And sana makatulong talaga sa inyo. Pasensya na kayo sa itsura ko, ah. Medyo stress kasi ako kanina. Umuulan kasi. Ay nako, may puting buhok na naman ako. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana hindi kayo magsawa. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and mag-like na rin and mag-share. Panoorin nyo yung isang video ko na sinabi ko na paano ba painumin ng gamot or vitamins ang bata. Parang ganon. Sorry, nakalimutan ko na. Basta 11,000 views na rin yun. O, di ba? At least sa buong pag-vlog ko, nakarating din ako sa 11,000 views. O, di ba? Tuwang-tuwa na ako nun. Hindi, para sa akin kasi, ano yun eh, 11,000. So, ibig sabihin, maraming nanood. Ibig sabihin, marami akong natulungan ng mga mommies. Hindi ba? O, di ba? Parang, ang sarap sa pakiramdam. Kaya, sige po, panoorin nyo pa rin yung ibang videos ko na may mga tips. Makakatulong po talaga sa inyo. Maraming salamat! Bye!